Anong mensahe ang kailangan nyong marinig ngayon o within 1 week from now? Oh, wow, ito maganda. Para to sa single. May magandang pagbabago na maaring mangyari. Magkakaroon kayo ng crush o may magkaka-crush sa inyo. O pwedeng makaka-receive kayo ng text mula sa crush o kayo yung mag-text sa kanila. Doon tayo negative. Kung in a relationship ka na, bakit magkaka-crush ka pa? O sabihin natin, in a relationship na siya, bakit yung pa ang gusto mo? Doon negative. Kasi baka mapasok sa third party situation na parang maganda kung layuan na. Okay, kung may sabit, layuan na. Oh, ano to? Hug. Tapos fire. Ano yan? Siguro, yung iba sa inyo ay matatakot sa change o natatakot i-pursue ang kanilang passion. So, sabihin natin may darating, halimbawa lang magkarugtong to. May darating na bago, pero natatakot kayo na sumugal. I mean, yung iba sa inyo, natatakot sumugal kung single. Natatakot magmahal ulit kasi natatakot magkamali ulit. Ganyan. Pero kung in a relationship, isama ulit natin. Kasi may danger dito eh. Kung in a relationship na yung isa sa inyo. Tapos magkaka-crush nga doon sa in a relationship na o ikaw in a relationship. Magkaka-crush ka pa sa iba. Yung partner mo magiging bruha dito. Tapos ayan, mag-aaway kayo. Malaki ang chance na sisirain mo ang sarili mong relasyon kung in a relationship ka na parang makakarma ka sa huli. Na ba't pumasok ka pa sa third party situation? Okay na yung partner mo eh. Kasi yung future dun sa new relationship o new connection, bruha pala yung yung new person. Hindi rin magtatagal. Kasi magiging destructive siya sa'yo. Tapos ang ending, sinayang mo lang yung relasyon mo sa luma. Mas beta pala yon kaysa sa bago. OMG. So, kung hindi tumama sa inyo tong reading, pwedeng sa kakilala nyo. Ngayon, unrequited love to eh. Doon naman sa single dyan na obsessed pa rin sa ex. Dito, makaka-move on na siguro kayo. For some reason, makakawala na kayo sa toxic energy ng past o ex. Yung iba sa inyo, kung ganyan ang situation. Ngayon, punta tayo sa susunod. Ano ba to? Oh. Ang dating. Kung ex din lang, toxic nga. Wag na yan. Ano ba? I-communicate yung iba sa inyo ng ex. OMG. Wag na yan. Mamalasin lang kayo. Okay.
Ano pa? May something na hindi nyo nakikita kasi malaki to iceberg. Mas malaki pala yung nasa ilalim ng dagat na hindi nyo nakikita. Kala nyo mas malaki to, bundok eh. Mas malaki pala yung nasa ilalim. So, parang ang dating, bago magdesisyon, aralin maigi, kundi mapapahamak yung iba sa inyo. May something na parang di nyo nakikita na baka ikapahamak ng iba sa inyo. O sabihin natin, yung iba sa inyo, yung problem, eto gabundok na. Hindi na susolusyonan, no? Pag ganyan ng ganyan, baka mag-break. So, yun. Parang problema to kasi. Na parang binabaliwala o ayaw pag-usapan. Na yan, lumaki na ng lumaki. Ngayon, na partneran ng pusa. Pusang itim. Baka malasin, sabihin natin magbe-break. Ulit na problema. Ayan. Pwede rin. Pero kung single naman, single pa rin. Pero parang nasabi ko dito, titibok yung puso nila. Kaya lang nga, kung ex din lang naman, babalik yung ex, hindi advisable. Maganda pang maging single na lang ulit kaysa bumalik sa ex. Kasi may magbabalik daw dito, oh. May magme-message sa single, tapos ex pala. Nako. Na parang toxic ba? Wag na yon. Pero kung ito, sabihin natin in a relationship na, napapagusto sa in a relationship na tao, o ikaw in a relationship ka, napapagusto ka pa sa iba, yung parang akala mo kontrolado mo yung feelings mo, na hindi ka maluloko, na hindi ka sasabit, akala mo lang yon. Ang ending, hindi mo pala kayang kontrolin yung feelings mo, sasabit ka dito sa third party situation. Either ikaw yung kabit, magiging kabit, o magkakabit ka. Ikakabit-kabit mo na lahat. Yung partner mo, tapos yung new person, OMG. So, para lang to sa makaka-relate, kung di man tumama sa inyo, ay baka sa someone na kakilala nyo. Kasi pag ganun kabit-kabit, ito na, misfortune na, mamalasin, makakarma din. Ngayon, may mata tayo. So, yung mata dito, ano to? Alert to eh. Alert. Kailangan nyo mag-pay attention sa someone na parang hindi nyo akalaing minamanipulate pala kayo o kinokontrol. Kasi puppet to. Ano ba ginagawa niyang puppet o puppet? Diba kinokontrol siya nung thread. So, ito, pay attention. Be watchful. Kailangan mo maging alert. O pwedeng ano to eh, may kinalaman sa brainwashing. So, kailangan nyong mag-ingat sa someone na parang narcissist o control freak. May someone na magiging ganito.
sa inyo within 1 week from now. O, pwede rin naman magigain kayo ng knowledge. Malalaman nyo na kung sino yung dapat nyong iwasan. Na toxic nga. Na tao. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.